Naniniwala ka pa ba sa kulam at barang? Isang karamdamang espiritual na tao lamang din ang may lalang sa tulong ng itim na salamangka. Hindi katang-isip ang kulam sapagkat maging sa ibang bansa, ito ay talamak at patuloy pa ring kinatatakutan. Una na nga sa southwestern Germany, Würzburg, Nepal, Papua New Guinea, Ghana, Africa, Brazil, Saudi Arabia at maging dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naman sa videong ito ay bibigyan ko kayo ng mas malalim pang pag-unawa sa mga bagay na ito, partikular na sa mga insekto o hayop na maaaring ginagamit pala sa pangkukulam laban sa inyo. Kaya kung feeling mo ay kinukulam ka na, maging mapagmatyag dahil baka isa sa mga babanggitin ko ang ginagamit na pala sa inyo at ang videong ito ay para sa iyo. Hello, what's up? Your best here. Ang pangkukulam o kulam ay mahirap ng paniwalaan sa panahon ngayon, lalo na sa modernong panahon. Subalit sa maniwala ka man at sa hindi, ito ay patuloy pa ring nagaganap, partikular na sa mga liblib na lugar o nayon dito sa atin sa Pilipinas. Mayroong karamdamang pisikal at karamdamang espiritual na kadalas ay hatid ng mga taong may masamang balak sa iyo sa tulong ng itim na kaalaman na maaaring nagpasalin-salin nga sa kanilang salinlahi. Ang karamdamang espiritual gaya ng kulam ay hindi kailanman malulunasan sa hospital, kundi sa tulong rin ng mga espiritual na manggagamot kagaya ng faith healer o albularyo. Halimbawa ng senyalis nito ay ang kapansin-pansing pagbagsak ng katawan, pamamayat, pananakit ng tiyan na wala namang dahilan, pagkatakot at pagkabalisa, hindi makatulog ng maayos sa gabi, at minsan ay may kung ano-anong tumutubo sa balat. May ilang pamamaraan na ginagamit ang mga mangkukulam o mga manggagaway sa pagsasagawa ng mga bagay na ito. Isa na rito ang effigies o paggamit ng mga puppet o manyika, spell, potion, herbs and spices, kandila, bato, at mga maliliit na kasangkapan sa kusina, at gayon din naman ang mga insekto. Ang mga insekto ay kanilang ipinapadala o inuutusan upang bisitahin ang taong paglalaanan ng ritual. Kakagat ito sa inyong balat at kukuha ng dugo sa pamamagitan ng mahiwagang sinulid na nakakabit dito. Patuloy itong mangyayari at habang patuloy ngang lumalala ang inyong kondisyon. Kaya naman narito ang listahan ng 8 insekto na maaari nilang ginagamit. Number 1, duhit. Number 2, langaw. Ito ay kakaibang langaw at kadalas ay malalaki. Number 3, tipaklong o grasshopper. Number 4, iwi o scorpion. Number 5, alupihan o centipede. Number 6, moth. Number 7, bukbuk. At number 8, uok. Kaya naman kung naisip mo na ikaw ay ginagawa na ng masama o kinukulam at saka makita mo ng madalas ang mga insektong ating nabanggit, ay mag-isip ka na dahil baka kinukulam ka na ngang talaga. Maaari kang magpatawas. Tingnan ang inyong mga daliri sa hiniliit kung ito ay pantay o kaya naman ay magpatingin sa magaling na albularyo. Isiping mabuti kung meron ba kayong nakaaway o nakasamaan ng loob sapagkat kadalasan ito ang nagiging dahilan. Mapanganib at nakakatakot ang kulam. Subalit kung nakararanas ka nito, ay huwag kang matakot at manalig lamang sa may kapal na higit na makapangyarihan. Ikaw, may kakilala ka ba na kinulam?
Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Narinig mo na ba ang salitang garapa? Isang bagay na maaaring pamilyar ka na nga kung isa kang antingero o nag-aaral ng mga kaalamang lihim. Subalit batid mo ba na isa ring natatanging gamit, pamproteksyon, panghalina, pangrebwelta at pangkabal ang bagay na ito? Hello, what's up? Your best here. Halika at sa videong ito ay ating talakayin ang mga lihim at natatanging gamit ng garapa at kung ano-ano nga ba ang nilalaman nito. Ano nga ba ang garapa? Ang garapa o ang salitang garapa ay hango nga sa salitang Espanyol na garafa. Isang maliit na bote na kadalasang pinaglalagyan ng mga liquid na gamot. Bagaman sa kasalukuyang panahon ay hindi na nga ito madalas gamitin dahil mas kilala na nga ang mga bagay na ito sa tawag na botelya o di kaya naman ay garapon. Ngunit alam mo ba na ang garapa ay mayroong malalim na ambag sa kasaysayan ng mga sinaunang panggagamot, faith healing at mga makalumang medisina, lalo na nga ng mga albularyo o mga antingero. Kadalasan nila itong sinisidlan o pinaglalagyan ng iba't ibang mga bagay at gamit na nagtataglay ng mga bisa at mga kapangyarihan. Maraming uri ang garapa. Ilan na nga dito ang Dignum garapa, Garapa de Guerra, Garapa de Santo Cristo at Garapa de Cabal, at marami pang iba. Ang mga garapa ay naglalaman ng langis na nagsisilbing babad sa mga gamit na nilalaman ng garapa. Ang langis nito ay maaaring gamiting panghaplas sa alinmang masasakit na bahagi ng katawan, katulad nga ng mayroong pilay, lamig, kinukulam, palipad hangin at mga kakaibang karamdaman. Marami pang ang gamit ang garapa, base nga sa mga nilalaman nito. Ito ay maaaring gamiting pampaswerte sa negosyo, pangontra sa mga lalang ng tao, pang-akit o panghalina, pangrebwelta, at maaari rin bilang pangkabal o kaya ay tagibulag. Ito ay karaniwang sinisidlan o nilalamnan ng mga espesyal na kahoy kagaya ng dignum, puting korales, saga-saga o kaya naman ay mga mutya. Maaari din itong sinasangkapan ng mineral at mga batong buhat sa iba't ibang mga lugar o mga liblib na lugar o kabundukan. Mayroon din itong ilang mga garapa na sinasangkapan naman ng mga bertud at mga mutya o bulaklak ng iilang mga halaman na nagdadala ng swerte kagaya nga ng bagukbok. Ang ilan naman o pangkaraniwan na nga nating nakikita ay ang mga garapa na naglalaman ng kapirasong papel na mayroong mga nakalimbag na mga orasyon, dasal o mga pangontrang dasal. Pinaniniwalaan na mahusay ang mga garapang ito. May mga ilang pagkakataon na kumukulo ang langis nito o nagliliwanag ang mga nilalaman ng bote o garapa sa oras na nasa oras ng panganib ang nagtatanga nito. Mayroon ding mga garapa na sadyang pinapables pa o kinukuha pa sa mga sagradong bundok katulad ng Mount Banahaw upang ito ay mas maging mabisa at epektibo. Mainam na gamit ang mga garapa. Isang munting botelya lamang, subalit maaaring maglaman ng maraming kapangyarihan at bisa. At maging ang mga pangkaraniwang tao ay ligtas na gumamit nito. Mayroon at marami na rin itong binebenta online, subalit mas marapat na bumili kayo o kumuha nito sa mga lehitimong gumagawa ng mga orasyon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng botelyang ito o ng tinatawag na
Garapa? Isang bagay na nag-uumapaw pala sa bisa at kapangyarihan. Subalit gaya ng lagi kong paalala, ang mga bagay pong ito o mga pampaswerte ay gamitin lamang nating gabay o pang-enhance, bagkos ay sabayan natin ng sipag at tiyaga at huwag kalimutan ang pagtawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.